Hindi maikakailang mahirap maging pedestrian dito sa Pilipinas dahil sa kakulangan sa magagandang sidewalk. Katulad na lamang ng isang estudyante sa Quezon City na uuwi na lang sana, naipit pa ang binti sa takip ng kanal. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Nag-iiyak ang batang estudyanteng ito matapos maipit ang binti sa takip na isang kanal sa Sikatuna Village sa Quezon City. Galing eskwelahan ang bata at naglalakad pa uwi kasama ang kapatid nang sumuot ang paa niya sa espasyo ng bakal na takip. Agad siyang tinulungan ng mga tao sa paligid. Yung parang pinaka-gap niya ba is nasa hindi pa baba ng halos 5 inches. So kasing laki ng braso ko, siguro kung in inches, mga 3. Yung bata, hindi siya kung mga bata talaga na kakasya talaga yung paa. Sapat para magkasya yung paa. Tapos yung once na magkasya, hindi siya basta mapupull out basta-basta Kalahating oras na ipit ang bata, pero hindi siya sinukuan ng mga residente. Nag-vibrate, nasaktan yung bata. So, parang nararamdaman niya. So, umanap pa kami ng paraan na hanggang sa parang may bareta Ganon din. Kung ito yung spacing nung bakal, medyo may kalawang na rin ang tinibag namin yung kinakapitan po ng mas bad na semento. So, medyo gumalaw siya ng konti pagka ganun po ng ayun, nailusot po yung paan niya. Ligtas nang nakauwi ang bata. Pero hirit ng kanyang tatay, sana ay hindi na ito maulit sa iba. Yung kita niya, virus na kasi yung nagtarata siya At inaayos agad yan, habang wala pa na-aksidente. Kung sa kami na-aksidente, sa kanila pinaayos yung... Agad namang kinumpuni ng Quezon City Department of Engineering ang takip ng drainage. Dapat po yung mga pagitan ng mga bakal na yan ay masinsin at hindi po dapat lulusot yung binti po dapat dyan. Ito nga po, unfortunately, yung sa insidente po, sira po yung inlet po niya. Yung mga bakal po, natanggal na. As per report ng barangay, ang inlet po na ito, drainage inlet, ay parang mahigit 20 years na po. Maliban sa pag-ayos ng kanal, balak din daw maglagay ng sidewalk. I-repair po natin kaagad yan, katulong po ang ating mga barangay officials. Pag-aaralan din po natin kung paano po malalagyan po ng pedestrian way or walkway itong area nito. Kasi dapat po yung drainage inlet, hindi po siya dapat daanan ng tao. Hindi po siya dapat dinadaanan ng pedestrian. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang insidenteng yan sa Quezon City kasama sa Mobile Journal Ray Vicente. Ray, paano ro ba naipit itong estudyante roon, yung paa ng estudyante? Hindi niya ba napansin yung butas? Yes, Popsy, base sa kwento ng bata sa kanyang tatay, apatid sa mga ibang residente, hindi talaga kasi kapansin-pansin yung drainage, Popsy, kahit na nasa bandang gitna yung drainage, hindi maliit siya at parang nakabaon kasi siya So, walang early warning device. Yes, Popsy, wala naman. Walang signage. At syempre, hindi naman natin alam na malaki pala yung espasyo ng pagitan. Kaya naglalakad lang sila ng kapatid niya, biglang sumot yung binti niya. Sabi mo sa report mo, plano na nilang pagandahin ng sidewalk. Paano raw nila gagawin yan? Ayun, Popsy, nabanggitin kasi ni Attorney Dale, kahit maliit nga yung mismong daan, mismong street, wala raw mga sidewalk doon. Although hindi naman niya binigyan in full details kung ano ba yung isasagawa nila, pero titingnan daw nila yan within this year at itataas sa local government. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Ray Vicente.